Sa episode na ito mga boss, ipapakita ko po sa inyo kung paano po natin ayusin itong tagas po ng kisame. So ayan po, nakita po ninyo. Malakas po ang tagas dyan dahil malakas po ang ulan. So nakikita po namin na talagang malakas po. So ayusin po natin sa taas at panoorin po ninyo kung ano po ang mga kagamitan at remedyo na gagawin ko dito. Nandito po kami ngayon mga boss sa rooftop ng isang bahay. So nagkaroon po ng problema, tumatagas po dahil malakas yung ulan, tumatagas po sa loob dahil po sa crack na yan. Actually may nilagay na po sila na pandikit dito. Hindi lang po ako sure kung anong klaseng pandikit ang nilagay nila dito, pero sa tingin ko parang Pulcacel po yata. So tanggalin po natin yan at silsilin natin para makapasok yung ating ilagay na concrete epoxy. So ito po yung concrete epoxy na gagamitin po natin. Gawa po ito ng Pioneer. Ito po ay concrete epoxy HB. So ito po yung malapot dahil yung LV yun po yung medyo malabnaw. Ayan. Ito po yung pang konkreto po talaga yung concrete epoxy na yan. So malakas po ang kapit niya. At dito nakikita rin po natin na may problema rin po. So ang laki po ng crack. Ayan po. Tumatagas po sa ilalim yan. Doon sa kisame. Ang pinakauna po natin gagawin mga boss ay tanggalin po muna natin yung ginamit nilang pantapal dyan sa crack na yan. So tanggalin po natin para wala pong ibang pagbintangan kung sakali man idikit po natin yung, o ilagay po natin yung ating concrete epoxy. At pagkatapos nyan, saka po natin sisilsilin yung crack po mismo at linisin para po makasiksik ng husto o makakapit ng husto yung ating concrete epoxy. So pwede po dito ang grinder. Mas maganda kung mayroon pong grinder para mas malalim po at hindi po gaanong basag-basag yung ating konkreto. Alam niyo po, base po sa aking karanasan, kapag may mga hairline cracks po, yung pinakatap ng simento, kagaya po niyan, yung pinakatap ng wall, o kaya yung mga malalaking crack na kagaya po nito, delikado po talaga yung ilalim dahil ang ulan parang ihigupin po ng konkreto yung ulan doon sa ilalim, kaya siya tumatagas. Marami po sa ating mga kababayan mga boss, tinatanong nila sa comment section dito po sa channel ko na kung ano daw ba ang remedyo o ano ba daw ang pintura na gagamitin doon sa loob po ng kanilang bahay para wag po tumagos yung tubig, ulan doon po sa kanilang walls. Dahil kadalasan po, lalong-lalo na ngayon na tuloy-tuloy ang ulan o madalas po ang ulan na nararanasan po natin dito sa Metro Manila, marami po ang mga katanungan kung ano daw ang pintura na gagamitin. Mga boss, unang-una, hindi po solusyon kaagad ang pintura na gagamitin po natin. Kahit anong klaseng waterproofing po. Kung ang inyong pader, kagaya po nitong ginagawa po namin, na meron pong mga crack na malalaki. So, ang ginagawa po talaga niyan, una, talagang takpan mo yung source o pinagmulan po ng tagas na kagaya po nito bago po natin pinturahan ng elastomeric paint o yung mga waterproofing paint yung ating mga walls para po hindi po basta-basta talagang tumagos yung moist. Pero kung hindi po natin gagawin ito kagaya sa ginagawa ko mga boss, talagang tatagos at tatagos kahit pa waterproofing po yung pintura na gagamitin po ninyo. Pagkatapos po nating tanggalin yung dating tapal mga boss at masilsil na po natin, so ang susunod po natin na gagawin ay lilinisin na po natin gamit po ang steel brush. So tanggalin po natin yung alikabok dahil hindi po basta-bastang matanggal o hindi po matibay yung gawa natin kapag hindi po natin alisin yung alikabok mula po dyan sa ating pinagsilsilan. So sa pamamagitan po ng steel brush, matanggal na po yung alikabok sa ilalim. Pwede rin po kung may compressor po kayo at abot po ng hose ang inyong ginagawa na kagaya po niyan. So pwede po nating
gamitan ng air compressor para po matanggal yung alikabok. At ngayon, dahil natapos na po natin yung ating preparasyon na ginagawa mga boss, ang gagawin na po natin ngayon ay timplahin na po natin itong ating Pioneer Concrete Epoxy HB. So, ito po yung medyo malapot, itong HB mga boss. High viscosity ang ibig pong sabihin yan. At yung isa medyo malabnaw yung LV. So, ang dapat po dito, itong HB dahil medyo matigas po siya. So, ang gagawin lang po natin nito mga boss, siguraduhin lang po natin na meron po siyang dalawang stick. Ibig sabihin, isa po ang sa A at isa rin po sa B. Hindi po pwede na paghaluin mo yung dalawang stick dahil once na malagyan ng kahit konti man lang itong A o kaya yung B, mahaluan po. So, magkaroon po siya ng pagtigas. Titigas po at hindi na po magagamit natin. So, ang maganda, magkaiba po ang stick. At siguraduhin po natin na haluin po natin ng husto at siguraduhin po natin na equal po ang dami ng ating ilagay. So hindi naman po malaking problema kapag hindi po siya equal dahil titigas din naman po. Ang problema lang magkaroon po ng pagbagal o pagbilis ng pagtigas kung sakali hindi po siya equal. So ang gagawin po natin kapag na halo na po natin, siyempre i-apply na po natin. Pero bago po natin i-apply mga boss, siguraduhin po natin na halong-halo po talaga siya. So ang palatandaan na maganda na po ang pagkahalo niya, magiging pantay na po yung kulay niya. So wala na po kayong makikitang ibang kulay bago po ninyo i-apply. At sa inyong pag-apply mga boss, siguraduhin nyo po na makakapasok po talaga o makakasiksik po talaga ng gusto ang concrete epoxy doon po sa ilalim. So kailangan lang po na gamitan nyo po ng palita o kaya spatula na kagaya po nitong ginamit namin. At siguraduhin po natin na makapal po ang ilagay po natin para po hindi po siya basta-bastang mag-crack. Dahil itong concrete epoxy mga boss, kayang-kaya po niyang pigilan ang pag-crack kung hindi naman ganun talaga kalaki na kagaya po sa magkaroon po ng lindol na talagang bitak po talaga na malalaki. Ang dito mga boss, itong ginagawa po natin, remedyo lang po ito para po yung mga malalaking crack na mas malaki pa sa mga hairline cracks, mapigilan po niya. So mas maganda po kung meron po kayong pang-inject at meron po kayong mga kagamitan sa epoxy injection. So nakikita niyo po sa mga building, ini-inject po nila ang mga crack na kagaya po nito. Yun po ay ginagamitan po talaga ng machine na pang-inject. Pero pag sa bahay lang naman po nakagaya po nito at wala naman po kayong mga kagamitan para po sa epoxy injection, ay kahit ganito po ang proseso sa paggawa, pwede na po. Basta po ang gagawin po ninyo, silsilin po ninyo ng malalim o kaya gamitan po ng grinder para po mas malalim po talaga siya at hindi po ganun kalaki yung opening ng inyong konkreto. So, kapalan nyo lang po at mas maganda kung meron po kayong fiber matting o kaya kahit fiber mesh man lang, lagyan nyo po para kahit papaano nakakatulong na rin po yun sa pag-crack po ng simento na mapigilan po niya. Disclaimer lang po, hindi ko po sinasabi na ito lang ang produkto na pwede natin gamitin kapag meron pong mga crack ng ating mga pader na kagaya po nito o kaya sa ating mga rooftop. Marami pong mga product na pwede po nating magamit. Magdepende po sa stock po ng inyong hardware na pupuntahan. Naway nakakuha po kayo ng kaunting kaalaman po dito. At para po sa hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo mga boss. At huwag po niyong kalimutang mag-like at mag-comment para po kung sakali meron po kayong mga katanungan, masagot po natin kaagad yan. Maraming salamat po.